kailanganin nating gamit para sa fire alarm. So number 1, yung ating bell. Number 2, yung ating MPS or manual pull switch. Next natin is yung smoke detector. At syempre, para mabuo ang ating fire alarm, nandyan ang ating panel. Okay. So ito ang ating bell. So meron siyang dalawang wire, which is ang positive, ito, and then ang negative. Okay. So dito naman sa ating MPS, ganun lang rin. So positive and then negative. Ganun din dito sa kabila. And then ang ating smoke detector, yan ay merong dalawang wire lang rin, no? So itong isang wire na to, pumasok sa kabila, nakaparallel yung red papunta sa kabila. Ganon din yung ating black, no? Pumasok sa isang smoke detector, nakaparallel papunta sa kabilang smoke detector. So dito naman sa ating fire alarm control panel, so kung mapapansin nyo, is maraming wire na nakalabas. So yung mga wire na yan ay nanggaling dito sa loob. So which is ayan. Ano? Okay. So unang-una natin gagawin is lagyan ng supply ito ng 220 volts. So ito yung terminal niya. AC in. So ibig sabihin yan yung ating 220 volts in. So ayun, nalagyan na natin ng AC in. Okay? So yan siya. And then ang end niya ay plug. So next naman tayo nandito. So makikita nyo yung Z1, Z2, Z3, and Z4 na mayroong positive and then negative. So yan yung kulay pula and then kulay itim. So yan din yung wire na lumabas papunta dito. So ngayon, pagdating dito, nasaan na ba yung Z1, Z2, Z3, Z4? Ano? So, magsisimula tayo. So, pagdating dito, nakikita natin ang pinakadulo ay Z4. So, yun lang rin yung susundan natin dito. So, ibig sabihin, itong dalawa na to, ito yung ating Z4 o mas kilala bilang tawag na zone number 4. And then next, zone number 3, zone number 2, and then zone number 1. Next, ano ba itong dalawa na to? Ano? So yan dalawa na yan yung ating sounder. So ito yung ating sounder 1 and then ating sounder 2. Diyan natin ikakabit yung ating bell. Okay? So kabit muna natin. So okay, nakabit na natin yung ating bell. So kung mapapansin nyo, pula papunta sa pula, which means positive papunta sa positive. So yung wire ng bell, ito yung dalawa, umakyat papunta dun sa ating bell. So ito yung ating bell. Yan. So ang isunod naman natin is yung ating zones, no? Zone 1 to zone 4. So sa zone, ang ginagamit dyan is it's either itong MPS or manual pull switch or smoke detector. So sa gagamitin natin ngayon, zone 1 and 2 yung ating MPS, no? Zone 1 and zone 2. Next natin yung smoke detector. So since ito ay nakaparallel, so ilalagay natin siya sa zone number 3. So yun na. Naikabit na natin yung ating MPS. So MPS, meron na naman tayong red and black wire. So red and black wire, papunta na naman sa positive and negative nung ating fire alarm control panel. So ito siya. Next, ito yung MPS 2. Ito naman yung ating MPS 1, yung katabi. Okay. So ang kulang na lang natin is yung number 3 or yung zone number 3. So ang lalagay natin dyan is yung smoke detector. So lagay muna natin and then testing na tayo.
So ayun na, naikabit na natin yung ating dalawang smoke detector na nakaparallel papunta dito sa ating zone 3. So bakante yung ating zone 4 dahil pinarallel natin itong dalawang ito. So kung hindi ito nakaparallel, pwede yang tig-isa. Ano? So okay, proceed tayo ng testing. So kunin natin yung ating AC plug. So ito yung ating AC plug. So kung install kayo, so pwede nyo siyang i-direct. Ano? So since naka-plug na yung ating AC plug, so ito yung wire nya. So pasok tayo ng power panel. Meron kayong makikitang on button. So i-on natin yan, yung AC. Okay, so may naririnig kayong tunog. Ang sinasabi niya is battery fault. So ibig sabihin, yung battery natin ay still naka-off. So kailangan nating i-on yung ating battery. So i-on natin, tignan natin kung mawawala. So yun. So ibig sabihin, good na yung ating power panel. So yung zone kanina na sinasabi ko sa inyo is ito yon. Zone 1 to 4. Ano? So makikita natin yung zone 1 natin, ano ba nilagay natin doon? Yun ay MPS. Ano? So next natin, yung ating zone number 2, ang nilagay natin ay another MPS. So next, zone number 3 natin, yan ay smoke detector. So which is ito. Ano? So ngayon, dito sa power panel, mayroon tayong nakalagay na delay disable. So delay disable, ibig sabihin yan, once na pinindot natin yung MPS, once na pinindot natin ito, wala na siyang delay, diretso tunog ang ating alarm. So testing natin. Patayin mo natin yung delay disable. So patayin natin. So i-on. Once na pinindot natin ang zone 1, so nag-trigger, nagpunta doon, saka pa lang tumunog. So kung napansin nyo, pinindot natin, may ilang seconds pa siya bago siya tumunog. Okay. So try naman natin. So after noon, reset. Okay. So try naman natin na naka-on yung delay disable. Ano? So on natin. So nakita nyo, sign na nag-energize siya, nagpula. So next, try ulit natin. Pindutin ko. So kapag naka-on yung ating delay disable, so once na pinindot natin yung automatic, tutunog na siya agad. Ano? So kung mapansin nyo, MPS 1 ang pinindot ko, ang wire niya ay ito. Ito yung wire niya, so yan yung ating zone 1. Ano? So pagdating dito, ang umilaw, zone 1. Okay? So ito yon. Ito. So try naman natin itong zone number 2. Ano? So reset muna natin itong fire control panel. So reset. Okay, so try naman natin yung number 2. Titignan natin kung mag-alarm. No? So number 2. So ano bang umilaw? So umilaw zone number 2. Ano? So ibig sabihin, yung ating control panel ay good. Okay. So sa smoke detector, ito ay gagana kapag inusukan lang. So hindi na natin matetest ngayon yan. Ano? So check pala natin yung bell kung parehong tumutunog. Ano?